Anong kami-kami lang? Wala ka sa Hawaii nun. Baka nakakalimot ka. Nasaan ba si Aimee nun? Nasa Turkey ka yata nun, hayop ka eh. Ito kasi parang kaya kaya mahirap din kasi talagang yung loyalista nag-originate din naman talaga yan kay First Lady Imelda Marcos. Kaya medyo mahirap banatan to hanggang ngayon. Kaya yung ibang mga loyalista, lalo na yung mga may edad, hindi kinakanato si Babalu. Eh dahil nga, kapangalan niya si Madam Imelda. Kung talagang kayo, kung talagang kung talagang okay sana kayo, yung INC, sana may isa sa inyo pinukpok na yan eh, habang nung nagagaganyan na, pinukpok nyo na. Isang casualty, okay na siguro yan. Grabe, no? Lalo na yung mga INC organizer dyan, no? Sino ba presidente nyo? Okay ba sa inyo na isang senador? Tanggalin natin. Sa politika, walang kapakapatid eh. No. Di ba? Oh, walang kapakapatid. Oh, okay lang sa inyo na isang senador sinisiraan yung presidente nyo. Buti kong eleksyon eh. Buti kong re-election na tatakbo ulit si PBBM eh. Correct, they gave her a platform. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Ayop pa sa pag eh. Yung the way she delivers pa para talagang eh. Walang yang yan. Acting na acting ang walang ya. Mas lumala ang kanyang paglulong. Magkalulong sa droga. Parehas pa na silang mag-asawa. Tahayo po, chismis na chismis, no? Parehas daw silang mag-asawa pala. Grabe, grabe. Tingnan mo kung saan ka dinala ng inggit mo. Aimee, tingnan mo kung saan ka dinala ng inggit mo. Eto dito wait lang isingit ko lang to. I found this yung Birahan PH team. Nakita kasi namin to. So, ko lang. I-remove ko lang sa grid. I-add natin to sa stage. Sabi dito kasi, Aimee Marcos on Marcos Jr. I know that he was using drugs. So, ito yung statement niya dito. Sabi naman dito, Marcos Sr. Ano sabi ni Senator ni Marcos before? Ni Apolacay. Marcos Sr. on Aimee Marcos. According to this detail in Raymond Bonner's Waltzing with Dictator, her father thought she was mixed up with drugs. Ikaw pala eh. Ikaw pala eh. Sabi ni Raymond Bonner's Waltzing with the Dictator. Her father thought she was mixed up in drugs. Aimee, who had attended a Catholic school,
Catholic High School in Monterey, California, enrolled at Princeton in 1973, generating a minor controversy about the presence of gun-toting security guards on campus. Though her record was satisfactory, she was never graduated, and her father thought she got mixed up in drugs. He pulled an American diplomat aside once after an early morning swim and confided, "I'm not sure this Princeton is good for her." Imelda Marcos didn't care for Princeton's either, claiming that Amy was surrounded by faggots there, while at Princeton, Amy lived on 13.5-acre estate purchased by a company registered in the British Virgin Islands, which had not listed officers or owner, but which was in fact owned by the Marcoses. Ikaw ang talagang literal na spoiled brat. No? Against dun sa pinapalabas mo, dun sa MIM, na madami kang nadengoy. Kita nyo? Kaya yung movie nila lugi eh. Lugi. Eh paano? Pumasok agad sa ulo nung direktor. Ayun. Piling sikat. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing kukumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya. Tanginan sa ayop ang putya. Ayop ah. Kwentong kupal. Nakita nyo ba magsalita si PBBM? Nung bata pa? Napaka-brilliant ni PBBM. Sasabihin mo, ayop na yan, no? Hanggang ngayon, he continues to show na how brilliant he is. Lalo na sa mga speeches niya. Tapos ikaw tong tae-tae. Napakagaling ni PBBM. Napakagaling magsalita. Pakinggan nga natin kung sige, downloadin natin ha. Pakinggan muna natin si Amy habang dina-download pero I'll play it later. Etong biruin mo no, yung kapatid. Alam niyo kung kagaya niya no, ako, let's say ako na lang yung example. Makulit ako nung high school, makulit ako ng college. Marami ako mga ginawang kakulitan kahit nung college. Pero okay ako ngayon. Okay kami ng pamilya ko. Alam niyo yun, nakatandaan ko. Animal din kami magparty noon. Tumatakas din ako ng bahay. Kunyari may sayawan sa bandang Cavite pa. Tapos kami taga Makati sa Forbes Park. Naging maloko din ako, sobrang mapilyo. And I'm pretty sure mas makulit ako kaysa kay PBBM. Alam niyo yun? Yung end result, pero those are beautiful stories na kahit nung during that time parang ang gulo-gulo ng buhay mo,
right now, kung okay na yung status mo, pwede mo na i-consider na very colorful stories yun ng buhay mo. Kung nung mga bata si PBBM nag-enjoy, nagpakasaya, okay, tinesting yung ganito, tapos later on, as he grows older in wisdom, tas nagiging mas okay siya, okay na yun. Hindi ang dami mong pautot.